Matapos ang nakakagulat at nakakatawang misyon sa nakaraang chapter na kung saan ay inireveal ni Maro ang kanilang misyon kung posible ba silang makipag-coexist sa mga tao o hindi. Ngayon na i-reveal na natin ang full chapter 4 ng JJK Modulo ay matutungyan nyo ang pagbabalik ng isang matinding JJK chapter mga kaibigan. Nakabaliktaran talaga sa mga nagdaang chapter kaya kumapit na kayo kasi matutunghayan na natin ang isang thrilling at nakakabiglang chapter na tsak na magpapahype talaga sa inyo. Kaya na may this is Mr. Armiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng chapter ngayon ay ang The Repeating Child. At nagsimula ang chapter dito kay Usame na ayon dito sa note na may i-disclose daw na impormasyon si Usame na magpapatuloy pa raw kaya ang joint mission kasama ang alien na si Maru. Sapagkat sabi rito ni Usame kina Tsurugi at Yuka na isa raw alien si Maru. Sagot naman itong dalawa na alam na raw nila. May kita naman si Maru na kinabahan kasi nalaman na ni Tsurugi ang impormasyon na ito. Nasabi naman ni Yuka kay Usame na pwede na raw itong magsalita patungkol sa topic na yan. Sagot naman ni Usame na hindi raw dapat na malaman ni Yuka ang impormasyon na si Maro ay isang special envoy mula sa lahi ng mga alien. Pero nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na si Maro raw mismo ang nag-reveal kina Tsurugi na alien daw ito. Kaya naalala ng Tsurugi mga kaibigan yung moment na aksidenteng na-reveal ni Maro na may third eye siya. Kaya sabi rito ni Yuka na kaya pala ang impormasyon na ito ay pwede raw ibunyag na ngayon. Natugon naman ni Usame na Tsurugi at Yuka, kailangan nyo pa rin ipagpatuloy ang pagsama kay Maro sa mga misyon. Bakit na nagpatuwa naman kay Maro na sabing ilulook forward daw talaga niya ang pagtrabaho kasama sila. Nasabi naman ni Tsurugi na sure. Sabay may tinignan naman sila ni Yuka dito sa kanilang hologram device. Kaya sabi naman ni Maro na hoy, yun lang yun, wala na ba kayong sasabihin pa? Maya-maya pa nilapitan naman ni Usame si Tsurugi at sinabihan na Tsurugi. Ang goal daw ng mga alien gamit si Maro ay maaaring pagsisiyasat, pag-uusisa o iba pa tungkol sa kanila ng mga tao. Ngunit kahit na alam daw ng mga alien at naiintindihan raw nila ang tungkol sa kanilang paggamit ng sorcery o jujutsu ay hindi pa rin naman daw madali para sa mga alien na to ang pagkuha sa impormasyon patungkol dyan. At considering naman daw sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa mga Simurians ay hindi raw siya pwedeng makialam sa pagkuha ng impormasyon sa mga koneksyon ng mga Simurians. May kita naman dito si Maro na humingi ng paumanhin kay Yuka sa pagtago raw nito sa kanya noon na isa siyang alien. Nasabi pa ni Yuka na nagbabaho din pala ang mga alien kapag humihingi ito ng tawad. Sabi pa ni Usame kay Tsurugi na ayos lang daw kahit gaano pa raw kaliit ang impormasyon na makuha nito kay Maru. Basta't makakuha lang daw talaga ito ng kahit na anumang impormasyon tungkol sa mga Simurians. Kaya naalala naman ni Tsurugi ang conversation nila noon ni Maro na binunyag nito sa kanya ang kanyang mission, in which ay sabi pa ni Tsurugi kay Usame na masusunod po. Matapos yun ay lumapit naman si Usame kay Mino at nagbuntong hininga. Kaya sabi naman ni Mino na wala tayong magagawa kasi ito raw ang kondisyon na inimpose ng mga higher ups na ang hintulutan daw si Tsurugi at Yuka na gumawa ng mga misyon. Sagot naman ni Usame na alam ko pero ang nakakainis raw dito ay hindi niya makakasama itong dalawa o itong tatlo. Matapos yan ay nag-regroup na itong tatlo. Nasabi pa ni Yuka kay Tsurugi na ang bagal mo namang maglakad. Sagot naman ni Tsurugi na tumahimik ka nga. Matapos yan ay nilipat naman na eksena dito sa isang bata na tinawag ng guro sa pangalang Masayoshi. Sumagot naman ito na sabing opo. Kasunod niyan ay sa isa pang eksena ay tinawag naman ng guro ang isang bata na nagngangalang namang Masaaki. Nasagot naman ng bata na parehas lang ng mukha nung unang bata pero iba lang ang pangalan nito at damit nito na sabing opo. After nito ay on the next scene ay ang kaparehas lang din na appearance na bata ay tinawag naman ng guro sa pangalang Masaki. Nasagot naman ng bata na iba na ang damit na sabing opo. Sabay may kita na may creepy talaga na presensya itong bata na habang nagsusulat sa board ang guro ay nakaramdam talaga ito ng kilabot. Kasunod niyan ay pinaliwanag naman ang sitwasyon dito na may estudyante raw pala sa Shui Elementary School na laging umuulit sa grade 1 na hindi raw ito nagmo-move up to grade 2 at ito na raw ang ikatlong beses na nangyari ang sitwasyon na ito sa estudyanteng yan. Darag pa ni Mino na ang mission daw ngayon ni Tsurugi ay ang imbestigahan at alamin kung ang pangyayari ba raw na ito ay related ba raw sa paggamit ng jujutsu. Kasi ang pulis daw ay di raw nag-iimbestiga sa case na ito at highly unlikely na ang mga pulis ay mag-iimbestiga sa mga ganitong klaseng case. Kaya tanong naman ni Yuka na hindi lang ba ito isang bata na kaparehas lang ng mukha nung una. Sagot naman ni Mino na ayon sa mga reports ay ang bata ay may kaparehas din daw na boses at height dun sa naunang dalawang bata. So ang eksena na ito mga kaibigan ay yearly pala. Sa unang year ay itong Masayoshi na bata ang
ang nag-aral dito as grade 1. On the following year ay nawala na ang batang Masayoshi at may nag-enroll naman na isang bata na may same appearance, height at boses sa naunang bata. Pero iba lang ang pangalan nito na this time ay Masaaki na. At for the third time ay ganun din na nangyari. Nawala ang batang si Masaaki pero ngayon ay ang nagpa-enroll naman na may kaparehas na mukha ay ang isang bata na nagangalan namang Masaki. Kaya pala yung nakikripihan talaga ang guro kanina. Kaya sabi rito ni Tsurugi na kung ang build daw ng katawan ng bata ay parehas lang sa mga naunang bata ay masasabi niyang parehas lang din talaga ang mga boses nila. Ayon naman kay Yuka na sa mga ganitong edad pa lang daw ng mga bata ay mabilis daw na nagbabago ang kanilang mga height. Na paano raw kaya sa mga aliens? Sagot naman ni Maru na depende raw sa kanilang lahi. Na ang kanilang lahi naman daw pare-parehas lang daw sa mga tao na fully develop ang maximum height sa mga nasa edad na nakagaya ni Tsurugi at Yuka. Tanong naman ni Yuka na kung ganun ay ilang taong gulang ka na pala. Sagot naman ni Maru na kung ikukumpirma raw niya sa Earth ay nasa 19 years old na raw siya. Na nang nasabi yan ni Maru ay tumahimik naman si Yuka kasi mas matanda pa pala si Maru sa kanila. Nasabi naman sa isipan ni Tsurugi na magpapanggap na lang tayo na di natin yun narinig. Sabi naman sa isipan ni Yuka na masyadong late na raw na itatrato pa raw nila itong si Maru with respect gaya sa binibigay nila sa mga nakakatanda sa kanila. May kita naman si Maru na walang kaalam-alam sa mga pinag-iisip nitong dalawa. Matapos yan ay sabi pa ni Mino na okay, may dalawang bagay daw o point na pumasok dito sa kanyang isipan. Una ay ang mga magulang daw ng bata. Pangalawa ay ang tungkol daw sa promotion nito sa next grade. Pero regarding daw sa unang punto patungkol sa magulang nito ay nagawa naman daw makontak ng guro ang magulang ng bata. Pero ang kanilang convo ay somewhat kakaiba. Sapagkat ipinakita ritong eksena nung pagtawag nitong guro sa magulang ng bata na kung saan ay nagpakilala siya sa magulang nito na sabing hello. Si Suzuki po ito, teacher ng first grade class 2. Si Miss Takeda po ba itong kausap ko ngayon? Sagot naman itong nasa high-tech calling device na oo. Kaya sabi pa ng teacher na okay po. May mga ilang tanong lang po ako tungkol kay Masaki. Sagot naman ng magulang na oo, anak ko si Masaki. Kaya sabi naman ng guro na tumawag po ako kasi magpapaschedule po ako ng home visit sa inyo. Natanggap niyo po ba ang printout na binigay ko kay Masaki? Nasagot naman ng ina na oo, anak ko si Masaki. Kaya medyo kinabahan na ang guro mga kaibigan na sabing miss. Subalit nang di pa siya nakapagsalita ay biglang nag-beep ang communication device at nagsalita ulit ang ina ni Masaki na sabing hello, hello, radio exercise number 1. May isang daang kaibigan na ba si Masaki dyan? Sabay nag-beep ulit ang communication device. Bagay na nagpatakot sa guro nito kasi parang kakaiba kung sumagot o magsalita ang magulang ni Masaki. Pero bago muna yan ay kung naghahanap kayo ng isang platform o app na kung saan ay pwede kayong manood ng anime mga kaibigan at hindi lang anime pati na TV shows at movies, ang lahat ng yan ay available dito sa Ucine. Kaya kung interesado ka ay napakadali lang nitong i-download. I-click nyo lang ang link dyan sa pinned comment at pindutin nyo lang itong Ucine na nasa gitna at once na pindot nyo na ay pwede nyo nang ma-download ang app. Ganyan lang kasimple. Now let's get back to the video. Balik dito kina Mino, may kita naman ang reaksyon ni Tsurugi sa ikwento nito na sabi pa ni Maru na may seryosong mukha na di nagigets ang creepiness ng kwento na sabing yun lang. So may isang daang kaibigan na ba kaya si Masaki? Kailangan ko itong malaman. Kung kaya't sinabihan naman siya ni Yuka na pwede bang manahimik ka na lang. Matapos yan ay paliwanag pa ni Mino na patungkol naman daw sa second point kanina sa pag-move up sana ng batang to sa grade 2 ay for the past 2 years ang batang may parehong mukha mula sa parehong pamilya ay na-promote naman daw sa second grade. Pero each time na magi-grade 2 na sana ito ay tumatransfer daw ito kagad sa ibang school at pagkatapos ay tuluyan nang nawala. And on top of that, while ang dalawang estudyante na ito ay may kaparehong mukha at address, ay ang pangalan naman daw nila ay lagi rong magkaiba. Nasabi naman ni Tsurugi na baka isang curse user daw ang nagpapa-enroll sa paralan na yan taon-taon at nagpapanggap lang na bata. Nasabi pa ni Yuka na worst case scenario ay baka ang tunay raw na pamilya ng bata ay pinatay ng araw. Nasabi pa ni Yuka na kung ganun sabi naman ni Mino na alam ko. Tanong naman ni Maru na ano bang ibig sabihin yan? Sagot naman ni Mino na sa tingin daw nila na ang paraan daw ng nasa likod nito para makakuha ng target ay ang pagrerenta raw sa mga family-oriented na properties pero hindi raw nila mahanap-hanap ang landlord ng properties na yan. Nasabi naman ni Tsurugi na parang yan nga siguro ang nasa likod ng lahat ng to. Dadagdag pa ni Mino na ang ganitong level down ng pagiging carelessness ng nasa likod nito o may gawa nito ay ang siyang nagpapabahala raw talaga sa kanya. Kasi kung gawa raw ito ng isang curse user ay masasabi niyan na di raw talaga nag-iisip ng matino ang curse user na ito. Kaya ang primary goal daw ni Tsurugi ay ang imbestigahan ang case na ito na sa tingin dito ni Mino na mataas daw ang possibility na eventually makakaharap daw talaga ni Tsurugi ang curse user na ito. At siya naman daw itong si Mino ay useless daw pagdating sa laban. Kaya ay wag na lang daw siyang bilangin pa ni Tsurugi rito. Sagot naman ni Tsurugi na alam namin yan. Sabi naman ni Yuka na wala naman po kaming ine-expect talaga sa inyo in the first place. Kaya sagot naman ni Mino na
na, "Oy, ayos lang naman na pagsabihan akong ganito pero nakakainis kung galing pa yan sa inyo." Matapos niyan ay minutes later ay nagpaalam na si Yuka kina Tsurugi at Maru na sabing nasa amin na ang address ng bata. Pupuntahan muna namin ang bahay nito. Sabay umalis na sila. Matapos yun ay nagpunta naman si Maru sa labas ng paaralan. Nasabi pa ni Maru kay Tsurugi na mukhang masamang idea raw siguro kung palihim silang pupunta sa paaralan. Sagot naman ni Tsurugi na kung sakaling makakaharap nila doon ang curse user ay mahirap daw talaga na lumaban doon na may maraming bata sa paligid. Nasabi naman ni Maru na tama ka nga. Matapos yan ay nakita na nga nila ang batang tinutukoy ni Mino na nagmatch talaga sa description ng appearance mga kaibigan. Kaya nilapitan nila ito o ni Tsurugi na ngayon may intimidating na mukha na sabing, "Bata, may tatanong lang kami." Subalit natakot naman itong bata at mabilis nang tumakbo papalayo sa kanila. Kaya sabi naman ni Tsurugi na, "Hoy, tumatakbo siya. Ibig sabihin ay guilty siya." Sagot naman ni Maru na hindi, tumatakbo siya kasi bata lang siya. Natakot daw ito. Na di ba raw na re-realize ni Tsurugi sa kung gaano raw ka nakakatakot ang mukha nito. Kaya painis namang sagot ni Tsurugi na tumahimik ka nga. Matapos yan ay mabilis namang nahabol ni Tsurugi ang bata na sabing wala nang punto pa ang pagtakbo mo gamit ang mga maliliit na mga paa ng isang first grader. Ngunit na natalisod ang bata ay bigla namang may nag-appear ang isang parang cursed spirit-like na figure na mabilisang umatake sa kanila na buti na lang ay nadepensahan nila ang kanilang sarili. Na dito ay may kita ang bata kasama ang animoy guardian creature nito na nag-fully manifest na. Kaya sabi naman ni Tsurugi na isang Shikigami o baka guardian spirit niya. Sabi naman ni Maru na ano yan? Kaya sabi naman na naghanda na si Tsurugi na sabing, "Maru, tumabi ka." Iniisip naman dito ni Tsurugi na judging daw sa attitude kanina ni Usame nung kinausap siya nito ay sa tingin niya na mas may advantage daw talaga sa kanila ang mga alien pagdating sa impormasyon at lakas. At si Maru naman daw ay ang ginagamit ng mga to para testingin ng mga tao at husgahan kung anong klaseng nilalang ba raw sila. Sabi pa ni Tsurugi na mukhang nag-alala nga raw ngayon si Maru kung whether kailangan ba raw nitong gamitin ng kanyang curse technique na obviously hindi raw nila pwedeng hayaan si Maru na lumaban, na kinakailangan raw talaga nilang iwasan na mapasabak si Maru sa kahit na anumang laban o masaktan. Na sa ngayon, ang tunay raw talaga nilang goal sa mission na ito ay ang tapusin ito nang walang insidenteng mangyayari dito sa kanila. Pati na ang goal na iwasan talaga ang gyera sa mga aliens. Na nang papaatake na si Tsurugi ay bigla namang lumuhod ang bata at humingi ng paumanhin. Kaya napahinto na lang si Tsurugi na minutes later ay nakausap na nila itong bata sa isang playground. At dito na ikunento ng bata ang nangyari 3 years ago na sa pag-uwi raw niya ay nadatnan na lang daw niya ang kanyang ina na wala nang malay na nakahandusay sa sahig. Ayaw niya raw noong mag-move up kasi sa grade 2 kaya lagi raw niyang pinapakiusapan ng kanyang ina na hayaan daw siyang manatili na lang sa grade 1 habang buhay. Kaya nung namatay daw ang kanyang ina ay naging halimaw na raw ito bigla na lagi na lang daw siyang pinapanatili sa grade 1. Kaya tanong naman ni Maru na walang kaalam-alam na ano bang ibig sabihin mo na lagi ka na lang pinapanatili sa grade 1? Ayos lang yan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Sabihin mo lang sa amin ang mga bagay na alam mo lang. Sabi naman dito ni Tsurugi na di raw nila matukoy ang case sa kung bakit lagi raw nai-stuck sa grade 1 itong bata. Pero dahil daw sa ibinunyag nito ngayon na nagsasalita pa si Tsurugi ay naalala niyang sinabi sa kanila ni Mino kanina na ang nagpapabahala daw sa kanya ay ang carelessness daw ng nasa likod nito, na kung isa raw itong curse user ay hindi raw talaga ito nag-iisip ng matino. Kaya sabi naman ni Tsurugi na kung ang curse technique raw ng bata ay may kinalaman daw o koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ina ay maaaring ito raw ang buong paliwanag sa carelessness na napapansin nila. Na may ganitong insidente raw ang na-trigger din daw noon sa awakening ng kanyang lolo sa Jujutsu. Kaya posible raw talaga na ito rin daw ang nangyayari dito sa bata. Namangha naman si Maru sa sinabi ni Tsurugi mga kaibigan. So, possible na ang sitwasyon ngayon nitong bata ay kagaya talaga sa nangyari noon kay Yuta. At ang nag-appear kanina ay parang somewhat kagaya ni Rika mga kaibigan. Subalit sabi pa sa isipan ni Tsurugi na ibibang sabihin nito na ang mga pamilya na nawawala for the past 2 years ay di pala talaga nag-i-exist in the first place at ang ina lang pala ng batang to na ngayon guardian spirit na ay ang siyang nag-fabricate lang daw sa lahat. Nasabi pa ni Tsurugi na hindi rin daw siya dapat na mag-jump into conclusions sa ngayon kasi delikado raw na magbe-base lang daw siya dito sa kanyang mga sariling assumptions. Kaya dito na tinanong ni Tsurugi ang bata sa kung ano raw ang pangalan nito. Nasagot naman ng bata na Masayoshi raw, which is ang kaparehong pangalan ng naunang bata kanina. Nasabi naman sa isipan ni Tsurugi na ang mga pangalan ay similar lang naman daw, na nagbe-make sense naman daw kasi considering na ang isipan raw ng ina nito ngayon ay naging unstable na raw matapos itong naging isang multo, parang na may mix na nito ang pangalan ng bata. Kaya sinabihan na niya ang bata na pwede ba raw sila nitong i-lead sa bahay nito kasi may kukumpirmahin lang daw muna siya. Matapos yan ay inilipat naman na eksena dito kay Mino at Yuka na bumaba na sa kotse at nakarating na sa address o sa bahay mismo ni Takeda Masaki. Nasabi rito ni Mino na nasa Takeda Masaki residence na tayo, ang bahay ng batang nagangalang Masaki na hindi Masayoshi mga kaibigan, na ang pangalan ng batang kasama ni
Tsurugi ngayon. Pero sa isipan ni Tsurugi ay nagmi-mix lang ang pangalan ng bata pero si Masaki pa rin ang batang to. Sabi naman dito ni Yuka na ang lugar na ito ay may napakasamang vibe daw talaga. Naramdam niya ngayon. Kaya nang nagpunta sila sa may yard nito ay may napansin naman si Yuka sa may garden o sa may damuhan na nasa gilid ng bahay. Kaya sinabihan niya si Mino na maaring paparating na raw sina Tsurugi rito. Kaya simulan na raw nila ngayon ang paghukay. Minutes later ay may naramdaman silang kilabot na magkasabay sila ni Tsurugi at Yuka na nakaramdam. Nang may kita ang isang bungo na may mga ugat mula sa damo mga kaibigan. At may kita na tinanggal ito ni Yuka na sabing tama talaga ang iniisip ko. Matapos yan ay dito naman kay Tsurugi ay nagukay din pala siya at ang nakita niya ay ang labi ng ina ng batang si Masayoshi. Nasabi rito ni Tsurugi na ito ang katawan ng ina mo. Gaya ng iniisip ko, ang tanging lugar na pwede mong itago ang bangkay ng iyong ina ay dito talaga sa bahay nyo. Kasi di naman daw kaya ng isang bata na dalhin ang bangkay sa malayo. Tanong naman ni Maro na ikaw ba mismo ang naglibing sa kanya? Sagot naman ng bata na opo. Kaya sabi naman ni Maro na mahirap talaga siguro yan para sa'yo. Ayos lang yan bata. May kita naman na umiiyak itong si Masayoshi na tanong pa nito na makukulong na po ba ako? Sagot naman ni Maro na hindi. Hindi yan mangyari, di ba Tsurugi? Sagot naman ni Tsurugi na kung wala rong ama itong bata ay baka dadalhin daw ito sa Jujutsu Tech at doon daw ito tuturuan sa kung paano gumamit ng curse energy. Sagot naman ng bata na pero sa ang tahanan pa ba raw siya titira? Sabi naman ni Maro na ayos lang naman sa Jujutsu Tech. Sagot naman ng bata na paano na ang bahay namin? Hindi na ba ako pwedeng bumalik rito? Kaya kinomfort naman ni Maro ang bata na sabing oo, tama ka. Hindi talaga ito madali na sitwasyon para sa'yo. Na sa totoo lang ay wala rin akong mababalik ang tahanan. Ang kapaligiran na nakasanayan ko, ang bahay na puno ng alaala ay nawala lahat sa akin. At posible na wala nang pupuno pa sa butas na naidulot nito sa buhay ko. Wala talaga. Not until daw nung naging kapitbahay o kaibigan na siya ng isang tao. Natanong naman ng bata na anong kapitbahay? Sagot naman ni Maro na mga kasama mo sila na nakakaintindi sa kung bakit ang mga bagay na pinapahalagahan mo ay importante talaga sa'yo. At saka may idea ko, bakit di na lang kita maging kapitbahay o kaibigan? Gagawin ko rin ang mga kaya ko na maging kapitbahay mo rin Masayoshi. Tanong naman ng bata na ano po bang gagawin ko? Sagot naman ni Maro na di ka pa ba sigurado? May kita naman na nakangiti lang si Tsurugi sa dalawa. Nang maya-maya pa'y nag-ring naman ang kanyang device at sinagot ang tumatawag na si Yuka pala na sabi rito ng Tsurugi na hoy, saan ka pa nagpunta ngayon? Sinigawan naman ni Yuka si Tsurugi na hoy, nakakainis ka kuya. Saan ba kayo namamasyal? Tanong naman ni Tsurugi na ha? Anong saan? Nasa bahay kami ngayon ni Takeda Masaki. Sagot naman ni Yuka na ano? Nasa harap nga kami ngayon ng bahay ni Takeda Masaki. Tanong naman ni Tsurugi na ano? Kaya sinabihan naman ni Yuka si Tsurugi na guilty talaga yung Takedang yan. Sobrang guilty talaga. May 5 bangkay na nga kaming nahukay na nakalibing ngayon sa kanilang garden at mukhang may marami pa nga kaming mahuhukay ngayon. Kaya kung sakaling mahanap nyo at makita yung si Takeda na yan, hulihin nyo kagad siya at huwag na kayong magtanong pa. Kaya na may mabilis nang lumingon si Tsurugi na sa kanyang paglingon ay bagsak na dito si Maru habang itong bata ay nakatayo lang na sabing so may mga kasama ka pala. Sabay unti-unti na itong tinatanggal ang kanyang disguise at ang nasa likod ng disguise na yan ay para bang matandang curse user o baka ibang nilalang na ayon ng editor's note na aatake na raw itong napakasamang nilalang na nakasuot daw ng taong maskara. So it turns out ay trinik lang pala si Tsurugi dito at itong si Maru ay bigla na lang na bumagsak mga kaibigan. Isang pangyayari na mas nagpalala pa sa sitwasyon sapagkat ito ang bagay na dapat sanang i-prevent ni Tsurugi ang masaktan in any form itong si Maru na bakay mas worse pa nga ang sinapit nito ngayon. Man, what a chapter. Truly nagbalik talaga si Gege sa kanyang horror at traumatizing chapters and from here on out it seems na tapos na tayo sa mga wholesome chapters kaya na may nakaka-excite talaga ang mga susunod na mangyari mula dito. Subalit dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may kung nagustuhan niyo yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.